Unti-unting natatanggal ang mga balat. Puno ng sugat ang katawan. At halos butot balat na. Ganito ang kalunos-lunos na kalagayan ni Miguel, 21 taong gulang. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ang sakit ni Miguel. Sa tulong ng ilang espesyalista, susubukan naming alamin kung anong karamdaman ng unti-unting nagpapagupo kay Miguel. Sa loob ng mahigit 7 taon, ang maliit na silong na ito sa sulok ng kanilang bahay ang nagsisilbing kwarto ni Miguel. Hindi na rin siya nakakalabas ng bahay. Pinayagan kami ni Miguel at ng kanyang mga magulang na makausap siya. Mukhang masakit yung balat mo. Kung hinahawakan ng mahigit ng hugot. Pag mahigpit, masakit. Oo. Paano pag nakahiga ka? Nani lang, kirmi. Alalay lang. Doon ko na rin nalamang hindi na pala nakakakita ang binata. Mula nung 10 years old ako. Ganun na ba katagal? Ano siya, nagsara o biglang nawala na lang? Dahan-dahan nga nawala. Dahan-dahan na nawala. Naalala mo pa ba yung naramdaman mo noon nung nagsimulang mawala yung paningin mo? Di na ako manood ng TV. Yun yung pinakamasakit, no? Hindi ka na makapanood ng TV noon. Di na. Pangarap daw talaga ni Miguel na makapagtapos ng pag-aaral. Simula nung bata ka pa, gusto mo na sana makapag-aral. Mabuti naman sana. Bakit mo iniisip na sana gusto mong makapag-aral? Kasi ganito kasi ako. Hindi ka na kasi nakapasok, ano? Bulihin ako ng mga kalaro ko noon. Ano sinasabi nila sa'yo noon? Alien daw ako. Sabi nila, alien ka daw. Oo. Anong ginawa mo noon? Sa bahay na lang, hindi na lang maglabas. Ninakaw na ng kanyang sakit ang kabataan ni Miguel. Ano pang gusto mong gawin? Marami naman, pero Ah? di ko magawa kasi itong sakit na ko. Kwentuhan mo ako ng isa. Magpasyal. Gusto mong mamasyal sa plaza. Oo. Matagal ka na bang hindi namasyal? Wala nang bata ko ako. Kwento ng ina ni Miguel na si Jocelyn, pagkapanganak pa lang niya ay kapansin-pansin na ang kakaibang kondisyon sa balat ni Miguel. Mamula-mula na talaga. Tapos yung ulo niya na, yung nakikita yung mga ugat, 2 taon na tayo siya o 3. Nung naliligo kami ng dagat Pag uwi namin, bigla na lang naninigas yung ano niya, yung balat. Parang yung sa yung sa litson, nanonuklap ba yung ano niya, balat. Paggrabe na po ng paggrabe. Kuha ang mga larawang ito noong bata pa si Miguel. Nakakapaglakad pa siya noon. Hindi pa rin masyadong kita ang kanyang sakit sa balat. Malakas yung kumain. Malakas yung magsalita. Yung ano lang talaga niya, yung balat. Yung balat. At saka yung ano niya, yung mabuto. Parang bigla na lang bumabaluktot yung ano niya, yung mga braso niya. Ang tanghalian ni Miguel ngayon, kanin at inihaw na baboy. Hindi ka naman nawawalan ng ganang kumain. Minsan, mawala. Ano lang ang kaya mong kainin? Ang mga hindi matitigas. Di sabaw. Oo. Ayaw Hindi mo ako rin- sinasarapan ng manok. Ayaw mo rin ng manok. Allergy ko. Sadya raw na ipinagawa ng kanyang magulang ang tulugan ni Miguel. Bakit po dito nyo pinesto si ano? Kasi para madali lang magbanwas, maghugas. Kasi dyan lang siya, gano'n lang siya pag umihi siya, dyan lang. Para dire-diretso lang pag... Makakatulong po ba kung may kutsyon? Mainit. Kasi mainit. Doon siya sa Tacloban, pinaalis na niya yung kutsun. Mainit daw sa likod.
Madalas daw sumasakit ang katawan ni Miguel dahil sa matagal na pagkahiga. Masakit yung likod mo. Oo. Kasi naiipit. Oo. Naiipit kasi siya, no? Anong gagawin mo pagka masakit na? Ang paling-paling lang na takilid sa too. Tatagilid ka na lang. Oo. Tapos tatagilid ulit pagka masakit na yung isang gilid. Oo. Ang stick namang ito ginagamit ni Miguel kapag may makati sa kanyang balat. Hindi ba lalong magsusugat? Hindi naman. Makontrol ko naman. Nakokontrol mo para hindi magsugat. Oo. Natatansya mo pa ba kung anong oras ka nagigising? Alas 5. Nang madaling araw. Oo. Gising ka na. Oo. Tapos, Uminom ng kape gatas. Minsan naman, inaantok na ako. Hanggang alas 7, mga natulog na ako. pag mainit ang panahon, mas lalo bang sumasakit yung balat mo? Ay, hindi naman. Hindi naman. May ceiling fan man. Ang problema dahil pinagtagpi-tagpinyero lang ang bubong ng kwarto ni Miguel, madalas mainitan si Miguel. Mahirap bang matulog pag gabi na? Oo. Lalo na kung mainit ang panahon. Dahil hindi nakakakita, radyo ang nagiging libangan ni Miguel. Ano yung paborito mong pakinggan? Mga drama, mga love story, mga action, at mga komedy, fairy tale. Buong araw yan, nakikinig ka sa radyo. Mula umaga hanggang gabi. Inaabangan mo rin yung balita. Oo. Kung ano nangyayari sa Pilipinas. Oo. Mahal na kasing bigas daw. Mahal na ang presyo ng bigas. Oo. At yung African swine flu. Oo, Sa yung mga African baboy. swine. Oo. So pagkalinggo kasi, puro na music. Music at mga herbal program, Tama. mga nutrition program sa DOH. Para maalam ko kung anong mabuting kainin at hindi. Noong bata pa si Miguel at hindi pa malala ang kanyang kondisyon, nadadala siya ng kanyang magulang sa doktor. Mas madali kasi siyang ibiyahe kahit malayo ang ospital. Psoriasis ang unang sinabing sakit sa kanya, pero hindi nila ito nakumpirma. Petroleum jelly lang yung yung nireseta. Para daw panglagay para hindi manigas. Tinuloy-tuloy niyo po yung petroleum jelly. Hanggang lang kasi kasi siya nilalanggam yung maliliit kaya hininto ko. Mas kawawa. Ilang taon siya nun? Mga 5. At dahil kulang sa pera at kakailanganin ng pamasahe papunta sa ospital at maging pambili ng gamot, hindi na muling nadala sa ospital si Miguel. Sa albularyo na lang daw sila lumalapit. Kaso sa financial din. Kahit dito sa may singil naman, may bayad yun. Wala namang libre dito. Kaya, Hindi na lang. Sa bahay na lang namin kung ano lang inaano namin, langis. Ganun lang. Isang linggo bago kami dumating, sa tulong ng lokal na pamahalaan, dinala sa ospital sa Tacloban City si Miguel. magpunta daw kayo sa doktora ng isang araw. Kumusta yon? May resita pero mahal. 400. Hindi namin mabili. Nahirapan ka ba sa pagpunta? Oo, pagbiyahe kasi ng ambulansya. Matagal, 2 oras. Palaging umuuntog kasi. Pagka umuuntog, masakit? Sakit ang likod ko. Pero dahil walang espesyalista doon at maselan ang kanyang kondisyon, pinauwi rin agad si Miguel. May tulong daw doon. Tapos walang bayad, libre daw. Nung nagpunta naman sila doon, sandali lang sila, mga 1 araw lang yata. Pinauwi naman kasi wala daw gamot. Dapat daw sa idala sa derma. Sa espesyalista, ng balat. Yung sa balat talaga. Kasi daw baka doon naman mahawa kasi marami ding may mga sakit doon. Baka magkaubo daw. Hindi ko inasahan ang sasabihin niya sa akin. Nagdadasal ka ba? Oo, Anong pinagdarasal mo? kunin na lang sana ako ng Diyos.
Bakit? Ako'y naman god. Pagod ka na. Oo. Itong buhay ko, napapagod ako sa aking buhay. Matagal na ako nga dito. Nawalan ka na ng pag-asa? Nawala na kasi. Wala. Dahil sa katagal nang naghintay ko nga. Gusto mo naman syempreng gumaling pa din. Milagro na lang. Wala kasing gamot ang sakit ko.